Excuse me, miss. Ano pong kailangan nyo? Loy? Ikaw ba yan? Ha? Wait, Lynn? Charlene? Ikaw ba yan? Oh my God! Loy! Bisita! Si Raga, mas na-miss kita. Tagal mo na wala, buisit ka. Pero wait, parang tumangkad ka ata. Tsaka be, ka dito sa bahay namin. Bawal ba? Parang di naman ako na-inform. Tsaka, Lynn, excuse me, pero dito ako nagtatrabaho eh. Ayan, your excuse. Grabe, hinayar ka talaga ni Mama. We! Kapal naman ang mukha mo. Pampaswerte ako ng flower business mo eh. Pero, seriously, pati ka man nagsabi na uwi ka. Well, surprise, surprise! Well, parang nag-bloom ka. Character development yarn. Dahil mo alam, puro tigali ka ng vitas. Alam mo dapat mong gawin? Pumasok din sa loob ng bahay, tapos batiin mo sa tita. Oo nga. Chat. Oo. Bahay ko pinapuha ko. Oo, dito. Ano nagbago ah? Tita, baba po kayo rito. Bakit? May parcel po kayo. Akala ko saan nakalawang pa darating yung parcel ko. Charlene! Hello, Ma! Ano ka ba naman, anak? Di ko man lang nagsabi na uuwi ka. Di ka na nakapaganda. Hello, Ma. Kaya nga ako din nag-message kasi nga gusto ko kayo surprise. Kamusta pala business natin, Ma? Ayun. Marami pa rin namang umorder. May laging umu-order eh, yung favorite mong Blue Hydrangea. Buti na lang nga, andyan si Loy para tumulong. Parang kung hindi, baka matagal na kami natambakan. Kamusta ka naman, nak? Ilang taon din tayo din nagkita. 7 taon din. Kamusta naman buhay sa Vitas? Okay naman, Ma. Noong una nakaka-stress pa kasi sobrang daming pinag-aaralan sa university. Buti na lang di sumakit yung bulsa ko dahil sa scholarship. Nak, sino nga ulit yung sponsor mo? Yung boss ko, Ma, si Sir Solomon, yung engineer. O siya, baka nagugutom ka na. Busog pa ako, Ma. Ay, dahil dito. Ay, be, speaking of... Anong balita kay Jamir? Namimiss ko na siya. My God, hindi mo alam? Ba't ganyan kayo, te? Nangyari? Hindi kasi, ano be, si Jam kasi be. Si Jamir, ano? Ikakasal na siya? Engaged na siya, di ba? Hindi be, wala na kasi siya eh. Wala na siya. Saan ka mo siya nagpunta? Abroad? Hindi be, ano kasi, sabi, patay na si Jamir be. Ma, totoo ba? Huwag naman kayo magbiro ng ganyan. Kaibigan natin yun, oh. Hindi kami nagbibiro. Wala na siya. Kailan pa? Mga siyang na buwan na rin. Akala namin alam mo, kaya di na kami nag-message at kailangan mo. Surprise, surprise. Mukha tayo na surprise. Dami na nangyari. Grabe. Cheers po, nasaan? Nasa school ka yata siya. Anong oras mo umihan? Gusto mo ba kumatin? Sana to ulit, tita. Kasi kailangan talaga yung bata. Anak, magpahinga ka na kaya. Pasensya na kung ganun agad naging bungad sa'yo at kakauwi mo pa lang. Ma, okay lang. Gets ko naman na gusto niya lang sabihin sa akin kung ano nangyari. Sige na, pahinga ka. Sige na, malinis yun. Cause I can help
myself. Somebody's holding you tonight. 'Cause I can't help myself. Somebody's holding you. Bro, sino atin sa'yo? As always, wala na naman. Busy mama ko sa business na sa bahay. Akala ko ba yung atin sa'yo, atin mo? Ewan, para namang atin ba? Ah, sige. Okay, sure. Be, thank you ulit sa pagsama sa akin dito sa, school Putik na pakalayo pala ng classroom ng kapatid ko. Sa totoo lang, alam mo na feeling. Sorry ulit dun about sa hapon na. Naku ba, Be? Okay lang yun, no? Another day, another opportunity na tayo. Tama ng drama. Ano ka ba? Bumalik na yung madali mo kapag. Bakit ka pa rin pinapapunta ni Ethan? Kasi nga, pauwi na ni Ate Charlene. Siyempre, pagod yun. Saka ayoko rin naman gisingin yun, no? Ate Dominic naman, parang ayaw mo naman yata sa akin yan. Parang wala tayong flex-samahan na. Tumigil ka nga, Charles! Wait lang, Charles. May tumatawag sa akin. Ano ba? Ilang beses ko naman sinasabi na huwag mo akong tawagan eh. Uy, Ate Charlene, Kreloy! Charles! Namiss ko! Ako rin, pero kasi nandito. Eh, di ba recognition yung halo? Siyempre, dapat nandito ako, no? Ate mo ako. Eh, tapos na bigayan ng card namin. Grabe, ang galing mo naman, Charles! Pero alam ko, di mo ito pwedeng makuha kapag wala kang guardian, Sino kumuha nito? And please lang, huwag mo tatawagan kung parang walang kwenta lang din mo pala yung sasabihin mo sa akin. Visit. Eh, kasi nandito si Ate Dominic. Charles! Dominic! Dominic, namiss kita! Dominic! Wow! Akala ko patay ka na. Grabe ka naman, Dom. Tagal natin di nagkita. Oo, matagal na. So bakit mo pa naisipang bumalik-balik dito? 7 taon, Charlene. 7 taon. Umalis ka nang walang paalam sa amin. Halos di ka man lang nga nag-message sa amin eh. Dami kasi namin ginagawa sa university namin Sa amin din. Pero ni minsan hindi mo man lang kami naisip kausapin. Dom, pasensya na talaga. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. At mas lalong hindi ko kailangan ng sorry mo. Sa tingin mo ba, joke lang to? Gumagaan lang ba yung pakiramdam mo? Pwede naman. This is not about you. At ikaw, ano bang nangyari kay Jamil? Maniwala siyang babalik ka pa. Pero ano nangyari? Dom, akala ko kasi mas pwede. Na ano? Na mawawala ka? Araw-araw niya akong tinatanong kung anong balita sa'yo. Nung kailangan kita. Nung kailangan ka niya, nasan ka? Ngayon, wala na siya. Oh, ang sabi, please. Naiinis ako sa'yo, Charlene. Nagagalit ako ng sobra-sobra. Kung pwede lang, Charlene, kung pwede lang. You don't know the feeling of watching him slowly die day by day. Wala na naghihintay sa'yo. So bakit ka pa bumalik dito? Okay, Ate Dominic. Naiintindihan ni Ate Charlene ang point mo. Mauuna na kami. Ate, okay lang ba? Ganun pinasok si Lynn. Sa harapan mismo ng kapatid niya. Ano? Ano sabi? Totoo. Hindi ko na-expect na ganun magiging usapan namin ni Dominic. Sorry, Ate. Sana pala bilala kita about dun. Okay lang, babe. Hindi din natin siya masisisi.
Kakauwi lang niya. Hindi mo man lang ba siya kayang batiin or what? Ano gusto mo sabihin ko? Welcome back, Charlene. Guess what? Patay na yung kaibigan mo. At sinalo ko lahat ng responsibilidad ko. Di nakakatawa, be. Sorry din pala, Charles, ha? Recognition mo ngayon, pero hindi mo na ako agad nakarating. Tapos nangyari pa sa amin yung kay Dominic. Ate, hindi naman sinasadya. Pero alam mo, to be honest, naiinis din ako sa'yo. Lalo hindi ka nakakatawa. Huwag mo ko simulan, ha? Wala ka sa posisyon para pagsabihin ako. Okay, fine. I'm sorry. Can you at least be happy na hindi siya bago mo siya kinausap? Oh, I wish I could have the luxury to laugh and be happy like you, no? Unlike you, I don't hide my pain behind useless jokes. Ano lang, hindi naman sa galit na gusto ko pasigawan, ha? Saktan lang ako. Namatay si Papa. Tapos ikaw, bigla akong umalis. Yun ba? Kailangan ko kasi Gets ka naman kung bakit. Paano kayo opportunity sa college ito na kung ano? Pero dati kasi, bata pa ako. Hindi ko alam kung paano ako minadamayan si mama. Kaya lang, ang dati doon. Are you blaming Tita, Charles, or even Jason? Pero I'm an engineer, Loy. Instead na sinasalo ko lahat ng iniwan ni Charlene at si Jamir. I should be working directly under Shindereng Solomon, but no! I'm still stuck here with my family na hindi naniniwala sa akin kasi babae ako. Sa tingin mo ba, galit ka sa akin? Oo, galit siya. Pero hindi na siya galit. Pagod siya. Hindi ka naman naayawan nun. Na-miss ka nun and mahal ka nun. Hindi lang yan talaga kaya ngayon. Dom, alam ko nga saktan ka. May karapatan kang magalit. Pero aminin mo, di naman niya kasalanan at nangyayari sa'yo eh. Sa atin. Alam ko, mali ako na kinausap ko siya ng ganun in front of Charles. Pero kasi ang hirap, Loy eh. Hindi ako galit na bumalik pa siya. Galit ako kasi na siya bumalik. I'm sorry ulit, ha? Yung na kailangan mag-sorry ate. Ano pa ba? Hindi natin mag-move on. Because Kung gusto mo maganyan kayo, pausahin mo siya ng maayos. Hindi niya malaman kung bakit niya nararamdaman mo kung puro galit yung pinapakita mo. Ng pusong naiwan. Hello, Dom? Hello, Lynn. Thank goodness, tinatawag mo na ako sa nickname ko. I just want I'm to sorry say ulit, Dom. Oh, sige, ikaw muna. Dom, I'm really sorry ulit dun sa nangyari sa school ni Charles. Alam kong marami akong naging pagkukulang and hindi ko man lang kayo nakausap. Charlene, stop. Ako naman dapat yung mag-sorry sa atin eh. Ha? You shouldn't have said those things in front of Charles. He's like a brother to me, and I'm setting up a bad example. Nung pumanaw si Jamir, it felt like everything fell apart in my life. I already lost you. And then I lost my stronger ally all of a sudden. Lumala yung anger issues ko, my work, my stupid family. Lahat ng pressure. Na-overwhelm ako na gusto kong sumigaw na lang palagi. Dom, All I want to do is help, okay? Help your family. Help Jamir's. Because that's the least of what I can do. Pero gusto ko rin maging masaya eh. Ayoko magtunog selfish pero gusto ko rin unahin yung sarili ko minsan. Dom, hindi ka selfish ha. Okay, hindi ka selfish. Pero feeling ko kasalanan ko eh. Nandito ako pero hindi ko siya natulungan nung... Dom, lalo na nung A week before his... I saw him outside in the streets. 2 linggo na rin nung huli kami nagkita.
thought he was waiting for someone, but he told me he's just hanging around. Napansin kong kinukamot niya yung braso niya. Paulit-ulit. I think I saw something. Puno ng sugat yung braso niya. Especially his wrist. Some old, some new. I didn't know what to say. He told me he had a huge problem at work that day. Nalagkas yung mga sugat niya. I don't believe in it at all. He told me I would help him. I will seek for help. He said he'll try. Go. I thought I could help him. Naiinis ako sa sarili ko kasi hindi ko siya pinilit ng pinilit. Doon hindi mo kasalanan yung nangyari. Everyone keeps saying that, but it doesn't feel true. It doesn't take away the pain at all. I'm sorry ulit, Lim, for blaming you. Okay lang yun. Can we talk again in person? Sige, magpahinga ka na din, Dom. Okay, good night. Bye. Good night din, Dom. Dahil ayaw kong tumingin, ayaw ko. Pagod na akong tumingin at makita ang hindi ko kayang mahalin. Alam mo ba? Pangalang beses ko palang pupunta sa may bahay nila, Javi. Ano ba din natin dun? Nandun yung kapatid ni Jamir, si Jason. Huwag ka magugulat, ah. Ha? Jason! Jason! Si Dominic? Ito pala? Jamil? Ay, Jason po. Ako po yung kapatid ni Kuya Jamir. Muna po kayo, Ate Dominic. Ay, kuha lang po ako ng isa pupuan. Pasensya na po. Magulo po kasi sa loob ng bahay. Gusto niyo po ba ng tubig? Okay lang, Jace. Ay, sige po. Kuha lang po ang puan. Kamusta ka naman, Grace? Okay naman po, Ate Dominic. Mahirap po ang college. Kayo po ba si Ate Charlene? Oo. Nakwento po kayo sa akin ni Kuya Jamir. Magaling daw po kayo gumawa ng paper flowers. Jace, Po. Ayun nga pala. Kunin ko lang po saglit. Ano yun, Dom? may kailangan kong makita sa mga damit ni Jamir. Oh, ano ba yun? Diary niya. I feel like it will better kung ikaw yung magbabasa nun. Nabasa mo na ba yun? No, nobody did. Dominic, ito na po yung diary pa ni Kuya. Nito lang po namin nalaman na may ganyan pala siya. Makita lang po namin yun nung naglilinis po kami sa apartment niya. Hindi ba dito siya nakatira this past few years? Gusto niya po kasing lumayo kay Mama. Lagi po kasi siyang pinipressure na magbigay ng pera. Minsan na lang din po umuwi si Kuya kapag wala po dito si Mama. Asan ba yung magaling mong ina? Umalis po. May pupuntahan daw po kasi. Pero yun po, ang huli po nung bago po lumipas si Kuya, nag-away po sila ni Mama. Hindi ko po magawang basahin yun. Akala ko po kasi kilala ko na si Kuya. Akala ko po okay lang siya. Last time po kasi nung pumunta ako sa apartment niya, nag-away po kami. Sigawan. That time po kasi,
sinusubukan ko po talagang maghanap ng trabaho. Gusto ko na po kasing tumigil muna sa pag-aaral para makatulong man lang po ako sa kanya. Nagalit po siya. Bakit ko raw po sasayangin yung pagkakataong makapag-aaral? Sumugot po ako na ba't di na lang siya ang bumalik ng college kasi siya naman ang paboritong anak ni mama. Tapos, umalis ako. Kinabukasan po, sana hindi ko pala sinabi lahat ng mga yun. Sana sorry na lang ako. Sana sumunod na lang ako sa kanya. Sana nandito pa sana siya ngayon. Hindi mo kasalanan ng mga nangyari. Pero ate, parang kasalanan ko talaga eh. Pero kung iba lang sana yung ginawa ko nung araw na yun. Hindi sana nagbago pa isip mo. Hindi sana ako na lang yun. Jason, stop it. Don't say that. Pasensya po Ate Dominic, Ate Charlie. Ang hirap na po talaga ng buhay nung wala na po si Kuya. Pero po, kung may gusto pa po kayong malaman tungkol kay Kuya, baka po matulungan po kayo ni Ate Helen. Sino si Helen? Helen is Jamir's fiancé. I think we've met before. May contact ka ba ni Helen? Meron po akong contact number po ni Ate Helen. Ito po. Pasensya na po ulit. Sana po nakatulong po ako sa inyo. Mag-aaral kayo mabuti ah. Susubukan ko po. Huwag mo subukan. Gawin mo. Tara na. Thank you po ulit. Thank you! Excuse me po. Ikaw po ba si Helen? Charlene? Thank you po sa pagpayag na pakipagkita sa akin. Okay lang. Thank you rin. So, as I've said before sa phone call natin, na-mention ka sa akin ni Jason, kapatid ni Jamir. Kumusta siya? Okay naman. I believe gusto mong malaman kung anong nangyari sa kanya. Oo, ikaw yung fiancé niya eh. So, mas kilala mo siya kaysa sa akin. No, that's not right. 1 week before hiniwalayan siya. Lagi na kami nagtatalo about sa lahat ng bagay. Trabaho, sa pera. Kung kailan kami magpapakasal. Pagod na akong maghintay. I told him na kailangan na siguro namin maghiwalay kung hindi rin naman kami magkakasundo. We basically grew apart. I told him na we should end it, I guess, for good. Hindi man lang siya lumaban. Akala ko wala na talaga siyang pakialam sa akin eh. Kamali ako. Magpapakasal sana kami. Pero iniwan ko siya kung kailangan niya ng mga kasama. Parang ako na mismo yung pumatay sa kanya. Sabi ni Mama recently may palaging bumibili ng blue paper hydrangeas sa amin. Ikaw ba yun? Every 2 weeks since he died, blue hydrangeas means Apologies. I bring it to his grave. Yung iba, nasa apartment ko. It always remind me na I failed him. Helen, hindi ko alam kung tama bang tanungin ko to sa'yo pero Ano yun? paano ba namatay si Jamir? Sabi ng kaibigan
kaibigan ko, marami siyang sugat. Sabi naman ng kapatid niya, nag-away daw sila before he died. Wala nang ibang detalye. Sa aksidente ba siya namatay? Hindi siya na-aksidente, Charlene. Hindi. Then what? May sakit ba siya na hindi niya sinasabi? Bakit di man lang? Charlene, please, let me explain. A week after we broke up, pumunta ako kasama yung kapatid ko, si Miguel, sa apartment niya para actually, hindi ko rin alam kung bakit. I guess to talk, to apologize, I don't know. Pas yung pinto, pero di agad ako pumasok. I called him, walang sumasagot. Nakita ko siya. Hindi ako makahinga. Hindi ako makasasara. Wakas na di matuklasan, babalik kung saan di na natagpuan ang mga It was already done. sa umpisa ng yugtong di na sana naisulat pa sa lahat Hindi. ng pahinang sinulat ng tadhana. Ikaw at ikaw He took his own life. ayaw kong paulit-ulit kung Helen, hindi ko gagawa yun ni Jamir. Helen, hindi nakakatuwa tong biro mo. kung panghahawakan ng iyong mga salita, di na nakikita sa tingin ng iyong mga mata. Ngunit kung sarap I'm sorry, pinakanya ako. Charlene. pwede bang isipin mo kung bakit tayo nagsimula? Hello, ako to. Si Jamir. Gusto ko sanang sabihin na mahal ko kayo. Mama, Jason, alagaan niyo sana ang isa't isa ha. Hindi ako naging perfectong anak at kapatid sa inyo. Kaya sana sa gagawin kong to, patawarin niyo ako. Jason, magpakatatag ka. Huwag mo akong tularan. Be your own person for yourself. You're going to be okay. Helen, mahal ko. Pasensya na dahil hindi ako yung naging lalaki na kinakailangan mo. Palagi kong hinihiling na ang makikita mo sa harap ng altar. Pinaramdam mo sa akin na mahalaga ako kahit sandali lang. Di mo to kasalanan. Please believe that. You deserve nothing but happiness. Sa mga kaibigan ko naman, Loy, maraming salamat sa pagbibigay saya mo sa akin. You made me forget my problems even for a moment. The world needs more people like you. Huwag mong buhatin lahat ng pasanin ha. Tumawa ka lang and let it go. Dom, sinubukan mong tumulong. I'm sorry na nakita mo pa ang mga sugat ko. Nabahala ka palalo. Hindi mo kasalanan na hindi ako nakinig. Pasensya na. You're going to do great things. Alam ko yan. Don't let anyone, not even your family, na maliitin ka. Stay strong. Ikaw naman din. Ang kapatid ko na hindi ko kadugo. Kung nababasa mo to, ibig sabihin bumalik ka na. I'm sorry, but thank you for returning. Sorry ulit ha. Pero sana ikaw ang unang makabasa nito. Naiintindihan ko kung bakit ka umalis, Lynn. Sana maintindihan mo rin kung bakit aalis din ako ngayon. Huwag kang magigilty ha. Nagkakatiwalaan kita. Just mabuhay ka lang. Maging masaya ka. Best friend kita.
best friend kita palagi. Sa inyong lahat, pinapatawad ko na kayo. Pinapatawad ko rin ang sarili ko sa hindi pagsabi sa inyo. Mahal ko kayong lahat. Sorry at kailangan ko nang umalis. Paalam. Anak? Charlene? Okay ka lang ba? Ang sakit. Anak! Paano mo nagawang makamubon kay Papa nung nawala siya? Hindi ko rin alam, anak. Pakiramdam ko nga hindi pa rin ako nakaka-move on sa pagkawala ng papa mo. Sinubukan ko naman. Ginawa kong lahat. Alam kong 7 taon na rin ang lumipas, pero parang kahapon lang. Ma, ano ma? Ang bigat! Ma, yung kaibigan ko. Anak, siguro minsan kailangan na lang natin tanggapin. Anak, alam ko rin kung bakit ka umalis. Kasi nakita mo yung tatay mo. Siguro, oras na talaga para bisitahin mo yung kaibigan mo. Ano kung hindi ko kaya? Hindi mo kailangan gawin to mag-isa, anak. Siguro panahon na para puntahan mo si Jamie. Kaya mo to. Binabalikan ang lahat ng mga alaalang di mabura. Tila di maintindihan kung ba't mauuwi na lang sa wala. Bakit kailangan ay biglaan ang pagsuko sa atin ng tadhana? Tanging tanong ko lang naman ay bakit di ka muna naghintay? Kahit sandali makapiling ka sa aking panaginip, makasama ka bago pa ako magising. Gusto ko lang sabihin patawad at ako'y nagkamali. Paalam hanggang sa muli. Balang araw ay kakayanin ko ring pumikit, huminga, sumigaw, bumitaw. Charlene! Sir Solomon?
Anong ginagawa niyo dito sa nag? Bakit? Bawal? I told you I'm busy some other time ago. You need to respect my message. Sorry po sir, masyado po kasi naging busy eh. Ay nako, Charlene. Jamir. Jamir! Di ba siya yung best friend mo? Gaya told me about? Kailan po, sir? Around the time ng meeting namin with Queen Madeline 2 years ago, during the issue with Remy, you always told me na you always give him paper flowers and you would send her. Nala mo pa po yun sir? To love is to remember. How bad is it? Sobrang sakit sir. From the scale of 1 to 10, kaya pa ako pwede na magpalaman sa lupa? How'd he die? Oh shit. Why? Pagod na po siya. Lagi mong sinasabi sa mga tao na sa tuwing magkakaroon sila ng problema, mag-move on sila. Pero parang ako yatang hindi makapag-move on dahil sa nangyari sa kanya. Tanga ka kasi. Okay, so yun sabi ko ba naman naman. In grief, there's no such thing as moving on. Only moving with and moving through. You don't get over someone. You carry their memories and live with it. Pero sir, paano? Paano ako mabubuhay ng ganito? Knowing na dapat may ginawan man lang ako. None. Should have, would have, could have. And let me guess, he told you na it's not your fault, but you don't believe that, do you? Charlene, listen to me. You cannot save someone drowning if you do not know they're underwater and you don't know how to swim. Pero dapat. He told you he's struggling. Jamir is probably the strong and responsible person you know. But people with depression are great liars. He definitely struggled with something that he didn't care how strong he was. It just takes and takes until he had nothing left. Depression is a one huge piece of shit. We were friends before, but now I just fucking hate him. Sorry for the language. Pero he's a damn liar. He probably whispered something to Jamir. Something along the lines of, "You're useless, you're a burden, you're a shame, people are better off without you." Alam mo that's not true, right? But with that in his mind, it's the absolute truth. Speaking from experience. Charlene, you're not a burden. I don't want you to blame yourself over things you have no control over. Kilala ko pa? You also have anxiety attacks. I think I've mentioned it before, but my beloved wife also has it. But she got over it. And so can I. Let me ask you a question. Babalik ka man sa nakaraan, sana all, babaguhin mo lahat ng nangyari. Oo naman sir. Kasi alam ko na yung mga mangyayari. And naiintindihan ko na yung mga bagay na di ko naintindihan noon. Exactly, you've said it yourself. Your regret means you've grown. The fact that you wish you could have done better means you're someone who would do better now. In all honesty, his death is preventable. But now he's gone.
So now, I'm going to help you. Do you know what is grief? My beloved wife, Happy, said, what is grief? If not love, persevering. Baka ka siya. Pero yung nararamdaman mong masakit, it's love. Pagmamahal mo sa kanya na wala na mapupunta, kasi wala na siya. Kaya nandyan lang yan sa loob mo. Mabigat. Update. Sakit. Masakit talaga, sir. Sobrang namimiss ko na siya. Pero ina, feeling ko hindi ko deserve na mamiss siya kasi wala ako sa tabi niya ng mga panahong nagdudusa siya. Shut the fuck up, Shirley. You deserve everything. Healing is hard, but staying wounded is harder. Trust me, I've been there with Happy. Paano mo na kayanan, sir? Sometimes, alam mo marami akong kasi. Healing isn't done overnight. A lifetime of pain won't disappear in just a snap. Minsan you feel better. Some days you won't. It's okay. Wherever the hell my wife is, she'll kill me if I wasted my life just moving about her. Jamir would probably do the same. Found out that you're blaming yourself. Distract yourself over it, right? Okay. Entertain my last question. Pag tumingin ka sa langit, paggabi, Which one? see? I didn't even mention the darkness. Remember this, Shirley. Walang bituin pag walang kadiliman. Ano, halika na. Bakit, sir? Nangugutom ako. Let's go to eat. Ano, tara? Ay, wait. Forgot my magic words. It's okay not to be okay. Life is tough, but so are you. Paalam ka na sa kaibigan mo. Hindi ko naman naramdaman na malakas ako. Nobody does. That's the secret. Best ko mo ba, sir? Of course you will. You'll get there. Eventually. Eventually. Teka na. Sabi nila, time heals all wounds. Di ako naniniwala dun. Tinuturuan tayo ng oras kung paano huminga ulit. Minsan, may mga araw ng hirap bumangon. May mga sugat na hindi agad naghihilom. Natututo tayo na okay lang hindi maging okay. Pero natututo tayong dalhin lahat ng mga pasanin. Natututo tayong ipaglaban ang mga gusto nating makuha. Na hindi nawawala ang sakit. Nabubuhay tayo kasama yun. We're all still healing and we're doing it together. Okay na yun? Salamat, Jamir. Sa lahat-lahat. Susubukan kong mabuhay. Maging masaya. Para sa'yo. Para sa ating lahat. Ayos, then kausapin mo siya.
Alam ko masapag ka. Sorry. Sorry pa yun ito naman sa lahat. Oo, ikaw fiancé niya eh. Mas hindi, Papatinag sa dilim. Lakasan